Sa mundong ginagalawan natin ay naglipa na ang mga manloloko na mas nanaising manlamang sa kapwa para lamang mapagkakitaan. Kaya naman maging wais sana tayo sa pagpili ng ating mga dapat bilhin upang sa huli ay magkaroon tayo ng ligtas na pagbili ng mga produkto. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Victor at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento namin ng aking kaibigan na si Biboy noong mapadaan kami sa isang tindahan ng street foods sa kabilang kanto sa aming barangay sa probinsya sa Quezon. May katagalan na po itong nangyari at nasa ika-6 pa kaming baitang noon. Medyo maliit lamang ang aming bayan at halos magkakakilala ang mga tao. Maliban na lamang sa mga dayuhan na bigla-bigla na lang naninirahan sa aming lugar. Tag-araw nung mga panahong yon at usong-uso ang league o palaro sa tag-araw na kilala bilang basketball sa aming barangay, kung saan kasali ang mga iniidolo naming basketballista sa paborito naming kupunan. Maraming mga manunood at nakakasama pa namin ang mga kaklase naming sina Carla, Joanna at Eric. Sumapit ang hapon at pumarada ang bawat kupunan na may iba't ibang mga muse. Kasali pa noon si Ate Elisa bilang muse sa kupunan ng aming pinsan. Tuwang-tuwa ako at malalakas ang palakpak ang ginagawa ko noong mapadaan sa aming harapan ang aking kapatid. Humahanga ako sa kanya sapagkat sikat na sikat siya sa aming barangay. Ginagamit niya ang talino at ganda sa mga patimpalak katulad ng mga pageant sa aming barangay tuwing araw ng pista. May angking husay din siya sa pagkanta at pagsayaw, kaya naman hindi siya papahuli sa mga singing at dance contest na hindi ko naman namana sa kanya. Napakaganda talaga ng ate mo. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga miss sa bawat kupunan at talentado pa. Mukhang hindi mo yata naman ang katangkaran at pagiging magaling niyang sumayaw. Napawungis-ngis ako sa mga sinabi ni Biboy at nabanggit ko sa kanya na kahit hindi ako masyadong mataas at hindi ako ganoon kagaling kumanta at sumayaw, ay may iba pa naman akong talento na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, katulad ng pagiging mahusay sa pagguhit, mahusay sa matematika at Ingles, at pagsasaulo ng mga tula at pagpasa ng mga pagsusulit. Sa bagay na iyon ay pinalakpakan ako at hinangaan ni Biboy. Hindi man ako katulad ni Ate Elisa, ay meron din naman akong ibang bagay na magagawa na may pagmamalaki ko sa aking sarili. Sadyang magkakaiba nga ang bawat magkakapatid at hindi lahat ay namamana natin sa ating mga magulang. Lumipas ang ilang sandali ay lumibot ang mga basketballista kasama ang kanilang coach at mga muse sa bawat bayan, at inabot na kami ng takip silim bago pa nakapagsimula ng pagbubukas ng palaro. Nakaramdam ako ng gutom kaya niyaya ko ang mga kaibigan ko na kumain ng street foods sa pwesto ni Aling Tessa. Isa siya sa mga tindera na masarap magluto ng mga fishball, kikiam, kwek-kwek, barbecue, isaw, adidas, hotdog at maging dugo. Mura sa kanya ang mga pagkain kaya marami sa kanyang bumibili. Sa tuwing may pasok sa paaralan ay nagtitinda sila sa labas ng aming paaralan. At mas gusto pa ng mga bata na bumili sa kanya kaysa kumain sa kantina, sapagkat nagsasawa na din sila sa mga paulit-ulit na tindang pagkain doon. Bumili ako ng fishball samantalang kwek-kwek at kikiam naman ang binili ng mga kaibigan ko na may kasamang inumin. Pumila sila sa mga sausawan at kumuha sila ng maanghang na sausawan, at pagkatapos ay binigay namin kay Aling Tessa ang aming bayad. Humanap kami ng pwesto sa court at umupo sa may mga bakanting branches. Habang nilalantakan ang mga pagkain, ay biglang nagsalita si Eric.
Sa susunod na bibili tayo, subukan nating tumikim ng street food sa kabilang kanto. Narinig ko sa mga kaklase natin na meron daw doon nagtitinda na bago. Nagngangalang Mang Antoy na nagtitinda ng street foods at noong una may libre pa siyang palamig sa kada bili ng mga bata sa kanya. Napakunot ang noo ni Biboy at halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Eric. "We, totoo ba? O sige, bukas pumunta tayo sa tindahan ni Mang Antoy at bumili tayo ng street foods. At kapag hindi masarap ang mga pagkain makikipagpustahan ako sa'yo. Kapag nanalo ako, ililibre mo kami ng street foods. Pero kapag nanalo ka, ililibre ko kayo." Nangislap ang mga mata ni Eric at mukhang natuwa siya sa ideya ni Biboy, kaya tinanggap niya ang hamon nito at pumayag sa kanilang pustahan. Naghalakhakan pa sila na lumikha ng ingay. Kasabay pa nun ay dumating na ang bawat kupunan kasama ang kanilang mga muse, kaya sinaway ko sina Eric at Biboy sa paghaharutan. Napakatagal magsimula ng palaro. Marami pang mga patalastas, kaya naman naisipan ko na munang umuwi at magpaalam sa aking ina bago niya ako mapingot sa tenga. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko at hinayaan nila akong makaalis. Noong umuwi ako sa aming bahay ay sumabay ako sa paghahapunan ng aking mga magulang. Pagkatapos kong kumain ay ako ang naatasang maghugas ng mga pinggan, baso at mga kubyertos. Hindi naman ako nagreklamo at ayokong uminit ang ulo nila sa akin. Nagbait-baitan ako para naman sa susunod na may lakad ako ay maluwag niya akong payagan, lalo na ang aking ina. Hindi pa natatagalan ay biglang sumagi sa isip ko na may assignment ako sa 2 asignatura na isusumiti ko sa susunod na araw. Kaya naman ipinagpaliban ko muna ang panonood ng basketball at hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ko na naisip kung nasa court pa ang mga kaibigan ko at nanunood ng basketball. Tinapos ko noong gabi ang mga assignment ko para wala na akong masyadong iniisip. At sa kinabukasan ay payapa ang isip ko na pumasok ako sa paaralan. Samantala laking gulat ko nang hindi ako kinakausap ni Biboy. Hindi niya rin ako pinapansin, kaya napatanong ako kay Eric kung bakit kakaiba ang mga ikinikilos ni Biboy sa akin. "Hay nako, nagtatampo si Biboy sa'yo dahil hindi ka bumalik sa panonood ng basketball. Wala ka man lamang paalam. Kahit sina Carla at Joanna ay naiinis sa'yo. Pero mas matinding magtampo si Biboy, kaya magpaliwanag ka sa kanya," sabi ni Eric. At ganoon na ang ginawa ko. Napakatagal kong nagpaliwanag kay Biboy at talagang pahirapan pa ako bago niya ako pakinggan at pansinin. Tinalo pa namin ang magkasintahang nag-away na gustong magkabati. Kinausap lamang ako ni Biboy noong pinakiusapan siya ni Eric na makipagkasundo sa akin. Noong bandang hapon ay pinaalala ni Eric ang pustahan nila ni Biboy at hindi naman ito nakakalimot sa napag-usapan. Pagkatapos naming makaalis sa paaralan ay dumiretso kami sa sinasabing kabilang kanto sa aming barangay. Pagkadating namin ay naabutan namin ng ilang kabataang kumakain sa maliit na pwesto ni Mang Andoy. Mag-isa itong nag-aasikaso ng kanyang mga customer. Magkasabay siyang nagluluto at nagsasalok ng pampalamig sa isang plastik na baso. May umangat na mga kabataan. Pagkatapos nilang kumain ay nagmadali na kaming pumwesto sa kanilang inalisan. At baka maunahan pa kami ng ibang mga gustong bumili sa tindahan. Umorder kami magkakaibigan ng hotdog, fishball at kwek-kwek. Yun ang pinaghati-hatian namin. Pagkatapos ay bumili din kami ng pampalamig sa bawat baso. Napansin ko na mataas ng 3 piso ang halaga ng mga street foods at inumin ni Mang Andoy kumpara sa presyo na tinda ni Aling Tessa. Mahal man ay kita ko na dinudumog ito ng mga kabataan. Marahil ay naiinganyo sila dahil bago pa ang tindahan. Tumikim kami ng kwek-kwek at talagang napakalinamnam. Malambot ito at hindi lasang harina ang nakapaligid sa itlog.
Masarap at makatas din ang kanyang tindang hotdog, pati ang fishball. Hindi ko alam kung anong klaseng sangkap ang ginagamit ni Mang Andoy kung paano niya napapasarap ang mga nilulutong street foods. Napahiya si Biboy, natalo siya sa pustahan kaya naman nailibre niya kami sa pagkain. Pasima-simangot pa siya pero sa huli ay nag-enjoy naman siya at nakadalawa siyang baso ng palamig. Umorder pa kami ng barbecue at isaw na binaon namin sa panonood ng basketball. Tuwang-tuwa kami dahil nabusog kami at paulit-ulit kami nagpasalamat kay Biboy sa panlilibre niya sa amin. Bagay na ikinainis niya at isinumpa niyang makikipagpustahan ulit siya dahil ayaw niya nang matalo. Pumunta kami sa court at sarap na sarap kaming kinakain ang street foods na binili kay Mang Andoy. Naisip namin magkakaibigan na lumipat ng tatangkiliking tindahan. Medyo mahal man ang presyo ng mga pagkain ni Mang Andoy ay sulit naman ang linamnam at hindi kami nagsisisi na doon kami kumain. Medyo nahihiya ako kay Aling Tessa sapagkat matagal niya na kaming suki, subalit mas masarap ang mga street food sa kabilang kanto. At karamihan ng mga kabataan ay doon bumibili. Kaya hinayaan ko na lamang na makita kami ng tindera na lumalayo kami ng binibilahang pagkain. Nanood kami ng basketball at hindi ako nagpaabot ng gabi dahil ayoko mag-alala ang aking mga magulang. Sa puntong yon ay nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko at umuwi na ako sa aming bahay. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Joanna pati si Arthur. Narinig namin sa mga bulong-bulungan ng mga kaklase namin ay umuwi si Arthur sa kanilang bahay pagkatapos niyang manood ng basketball sa nagdaang gabi at bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan at siya ay nagsusuka. Paniniwala ng mga kaibigan niya na posibleng sanhi iyon ng mga kinain nitong isaw sa tindahan ni Mang Andoy. Wala naman silang ibang kinain maliban sa street foods. Medyo nahilo pa nga si Angelo na kaibigan ni Arthur noong makatapos kumain ng barbecue bago umuwi sa kanilang bahay. Nanindig ang balahibo ko noong marinig ko ang balita. Nag-aalala kami magkakaibigan sa kalagayan ni Joanna, kaya pagkatapos ng klase namin ay dumiretso kami sa bahay ni Joanna at nakausap namin ang kanyang ina. Dinala pala niya sa ospital si Joanna dahil hindi ito tumitigil sa pagsusuka. Nagreseta ang doktor ng gamot at kahit papaano ay bumuti ang kalagayan nito pero pabalik-balik ang kanyang sinat. Nalaman din pala niya na bumili at kumain ng street food si Joanna kaya naisip niya na posibleng hindi iyon ligtas at madumi ang nakain ng anak. Nagtataka kaming magkakaibigan kung bakit sina Joanna lamang at Arthur ang sumama ang pakiramdam. Samantalang pare-parehas kami kumain ng street food subalit wala namang nangyari sa aming masama. Hindi na kami nagtagal sa kanyang bahay at nagpaalam na kami sa kanyang ina. Pansamantala kaming hindi na muna nanood ng basketball. Nagpaalam sa amin sina Carla at Eric. Noong makarating sila sa kanilang mga bahay ay natira na lamang kami ni Biboy na naglalakad sa kalsada. Hindi pa kami noon nakakarating sa aming bahay ay nasulyapan namin si Mang Andoy na nakasakay sa sidecar at may dalang isang malaking sako. Hindi namin malaman kung saan ito patungo pero naisipan namin siyang sundan ni Biboy. Napakalayo ng tinahak nitong liblib na daan at huminto lamang ito sa tapat ng puno ng nyog. Pagkatapos ay pinarada ang sidecar at pinasan ang dala niyang sako. Palaisipan pa rin sa amin ni Biboy kung anong nilalaman ng sako pero sa palagay namin ay napakabigat nun para pasanin ni Mang Andoy. Nakarating siya sa isang luma at bulok na warehouse sa liblib na lugar. Talagang kinakabahan na kami ni Biboy sapagkat hindi namin sukat akalaing may warehouse sa isang liblib na lugar at napaka-imposible na may ibang naninirahan doon sapagkat walang bahay sa paligid. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok sa loob ng warehouse si Mang Andoy.
may nakita kaming nakasaradong salamin na bintana at doon kami nakasilip. Medyo madilim sa loob at mukhang nakakatakot. Maya-maya ay may nagsindi ng ilaw. Walang iba kundi si Mang Andoy sa pamamagitan ng kanyang lighter. Sinindihan niya ang ilawang gasera at iyon ang nagsilbing tanglaw sa paligid. Iginala namin ang aming mga paningin at napansin namin pumasok sa isang silid si Mang Andoy. Doon ay nakita namin ang mga estante na may lamang mga bote na may nakababad na tubig at sa loob nun ay may mga piraso ng nabubulok na daliri, paa at ngipin ng mga tao. May mahabang lamesa kung saan naglagay si Mang Andoy ng 3 pinggan, tadtaran ng karne at mahabang kutsilyo na pantadtad ng panghiwa sa karne. Inilapag niya sa mesa ang ilawang gasera. Pagkatapos ay binuksan niya ang sako at kinuha ang laman nito. Halos lumuwa ang mga mata namin ni Biboy sa sobrang gulat nang makita namin na pira-pirasong katawan ng tao ang laman ng sako. Hinawakan ni Mang Andoy ang kapirasong braso at hinimas-himas. Pagkatapos ay dinasalan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap ay parang may mahikang bumalot sa braso at naging giniling na isda ang braso ng tao. Inilagay ni Mang Andoy ang giniling na isda sa pinggan. Pagkatapos naman ay kinuha niya ang mahabang dila at katulad ng ginawa niya sa braso ay dinasalan din niya ito at naging malaking tipak ng karne ng baboy. May kinuha pa siyang 2 paa ng tao at kanyang dinasalan, naging mga paa ng manok iyon at inilagay niya sa plato. Hindi pa doon natatapos ang lahat. May kinuha siyang mga bituka sa loob ng sako at pagkatapos niyang madasalan ay naging laman loob ng manok ang naturang bituka. Hindi na namin matagal ang pagmasdan ang mga bahagi ng katawan ng tao na ginagawa niyang mga karne ng hayop. Malapit na rin bumaliktad ang mga sikmura namin sa tuwing naaalala namin kung paano namin kinakain ang mga hotdog, kwek-kwek at fishball. Hindi namin alam na kumain na pala kami ng karne ng mga tao. Tinibayan namin ang aming mga bituka at mabilis kaming umalis sa lugar na iyon bago pa kami mahuli ni Mang Andoy na naninilip sa kanyang ginagawa. Ayaw naming mahuli at baka sa susunod ay kami na ang ihanda niya bilang street foods sa kanyang tindahan. Tumakbo kami magkaibigan at hindi na namin pinansin kung ginagabi na kami sa daan. Noong makapasok ako sa loob ng bahay ay nakita ko ang aking ina na may hawak na tambo at mukhang nakahanda na siyang paluin ako, kaso nagulat siya noong makita akong namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin at kung bakit parang nakakita ako ng multo. Pinilit ko na magpakatatag at buong tapang kong ipinagtapat sa kanya ang katotohanan, subalit hindi siya naniniwala sa akin. Balak niyang ihampas sa ulo ko ang tambo at mabuti na lamang ay dumating sina Ate Elisa at Tatay Damian. Napigilan nila ang aking ina at nagsalita ang aking tatay. "Mercedes, ano ka ba? Paniwalaan mo nga ang anak mo. Kita-kita mo naman ang takot sa mukha niya. At isa pa, naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Marami na sa mga kapitbahay natin ang nagkakasakit at mukhang nayayanggaw dulot ng pagkain nila ng street foods mula sa tindahan ni Mang Andoy." Mula sa mga sinasabi ng tatay ko ay tumigil si Nanay Mercedes at huminahon siya sa isang tabi. Kinausap niya ako at binawalang kumain sa tindahan ni Mang Andoy. Tumalima ako at humingi ako ng tawad sa pag-uwi ko ng gabi. Sinabihan ako ni Ate Elisa na kumain ng hapunan at pagkatapos ay matulog ako ng maaga sapagkat maaga ang klase ko sa kinaumagahan. Buong akala ko ay makakatulog ako ng maayos pero inabot ako ng hating gabi bago ako mahimbing na nakatulog. Hindi mawala-wala sa isip ko ang mga karne ng tao na naging street foods.
Sa tuwing naaalala ko yun ay bumabaliktad ang aking sikmura. Naisip ko na bumisita kay Joanna at Arthur sa kinabukasan pagkatapos ng klase. Sigurado ako na may koneksyon ang pagkakasakit nila sa mga street foods ni Mang Andoy at pakiramdam ko pa ay maraming kabataan sa aming barangay ang nabiktima nito. Umugong ang balita sa aming paaralan na di umano ay may estudyanteng nayanggaw buhat sa karatig naming barangay dahil sa pagkain ng street foods ni Mang Andoy. Kamuntik itong kumain ng alaga nilang baboy at manok. Mabuti na lamang ay napigilan siya ng kanyang ama at maagang naipagamot sa albularyo. Kaya naman nakabalik na ito sa tamang katinuan. Nangilabot kami magkakaibigan kaya naman binisita namin si Joanna sa kanilang bahay at inabutan namin na tutulog siya sa kanyang kwarto. Si Ginang Salve ang humarap sa amin at pinaliwanag niya ang naging sitwasyon ni Joanna sa mga nagdaang mga araw. Mabuti naman at ngayon kayo bumisita. Medyo masama ang pakiramdam niya sa mga nagdaang mga araw. Bawat araw ay nakakagulat at nakakatakot ang mga ginagawa niya. Kamuntik niya na akong makagat, kaya tumawag na kami ng asawa ko ng albularyo. Napag-alaman naming nayanggaw siya at nakakain siya ng karne at laman loob ng tao. Kaya naman, nahawaan siya ng pagiging aswang. Sa ngayon ay kailangan niya ng magpahinga para makabawi ng lakas sa dami ng naisuka niya. Posibleng sa isang araw pa siya makakapasok sa paaralan. Pasensya na kayo, pero kailangan niya magpahinga. Nalulungkot na wika ni Ginang Salve at wala na rin naman kaming nagawa kung hindi ipagdasal ang kaligtasan ni Joanna. Kaya naman nagpaalam na rin kami sa kanyang ina at nagpasalamat sa pagpapatuloy niya sa amin sa kanilang bahay. Hindi pa rin kami umuwi. Buo na ang desisyon namin at dumaan naman kami sa bahay ni Arthur para alamin ang kanyang kondisyon. Lingid sa kaalaman namin ay mas malala pa pala ang ginawa nito kumpara kay Joanna. Naabutan namin ang mga magulang at kapatid niya na nakapalibot sa sala kung saan ginagamot si Arthur. Inuusalan siya ni Mang Demetrio na kilalang albularyo sa aming lugar. Kita ko ang pamumula ng mga mata ni Arthur habang umaangil mula sa kanyang kinauupuan. Palakas ng palakas ang pagbigkas ni Mang Demetrio sa orasyon na binibitawan niya. Mistula siyang nagmumura kay Arthur at talagang nagugulat na lamang kaming magkakaibigan sa tuwing tumataas ang tono ng kanyang boses. Hirap na umaangil si Arthur at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Napabulagta sa upuan si Arthur. Pinagtulungan siyang buhatin ng kanyang ama at panganay na kapatid na lalaki. Dinala nila ito sa kanyang kama at inihiga. Sumunod din ang albularyo at pinulsuhan si Arthur pagkatapos ay inutusan niyang kumuha ng itlog ng manok at saka palanggana ang ina nito. Tumalima si Aling Rosenda at dali-dali siyang nagtungo sa kusina habang nakamasid naman ang mag-ama kay Arthur na nananatiling walang malaya. Pagkabalik niya ay may dala na siyang palanggana at itlog ng manok. Ibinigay niya iyon sa albularyo at napansin nito na nagkaroon ng malay si Arthur. Idinilat ni Arthur ang kanyang mga mata subalit napangiwi siya at nagpabaling-baling sa higaan habang hawak ang kanyang tiyan. Mukhang malapit sa tiyan nagmumula ang sakit na kanyang nararamdaman at hindi siya komportable sa kanyang pagkakahiga. Binuklat ni Mang Demetrio ang damit ni Arthur at tumambad ang kanyang dibdib at tiyan. Iminasahe pa ikot-ikot ni Mang Demetrio ang itlog ng manok sa tiyan ni Arthur. Makailang beses niya itong ginawa habang walang tigil na umuusal ng dasal. Hindi ko alam kung para saan ang itlog ng manok, pero pakiramdam ko ay isa iyon sa mga instrumento para mapalabas kung anumang dapat na lumabas sa katawan ni Arthur. Maya-maya ay nagdilat ng mga mata si Arthur at may sinuka siya mula sa kanyang bibig. Eksaktong bumagsak ang maitim, mabaho at malapot na likido mula sa palanggana.
Halos manghina si Arthur sa dami ng mga naisuka niya. Dumadaing na siya na sumasakit at humahapdi na ang sikmura niya dahil sa kanyang pagsusuka. Natapos lamang ang pagsusuka niya noong laway na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Humiga siya sa kama na nangihina ang buong katawan. Basang-basa ng pawis at talagang namumutla ang buong muka. Nahabag kami sa kanyang anyo pero wala naman kaming magawa para mapagaan ang kanyang loob. Walang ano-ano ay nakatulog si Arthur. May ibinigay na halamang gamot si Mang Demetrio kay Aling Rosenda at binigyan niya ito ng panuto kung paano papainumin ang katas nito kay Arthur. Bago pa siya makaalis ay pinagmeryenda na muna siya ni Aling Rosenda at ang kapatid ni Arthur at nagligpit ng mga kasangkapang ginagamit sa panggagamot ng albularyo. Tinawag kami ni Aling Rosenda at nagpasalamat siya. Habang nasa mahabang mesa kami ay niyaya din kami ni Aling Rosenda na makapagmeryenda kasabay ni Mang Demetrio. Nabanggit niya na ilang araw nang tinatrangkaso si Arthur at mukhang namamalikmata na ito sa kanyang mga nakikita. Nagawa pa niyang sakta ng alaga niyang tuta sa pag-aakalang litsyong manok ito. Medyo kinikilabutan na ang pamilya niya sa kanyang mga nakakatakot na gawain at naisip nila na posibleng sinaniban ito ng masamang espiritu. Kaya bago pa siya makagawa ng karahasan ay tinawag na nila si Mang Demetrio para malaman kung ano talagang sakit nito. Wala namang malubhang karamdaman si Arthur kung hindi ay nahawaan ito ng pagiging aswang, sapagkat nakakain siya ng atay at laman loob ng tao buhat sa street foods na kinain niya, na pinaniniwalaan ng mga kapatid niya na buhat sa tindahan ni Mang Andoy. Biglang nagsalita si Mang Demetrio na lubos naming ikinagulat. Batay sa kanya ay gagawa siya ng paraan upang malaman ang katotohanan sa misteryong ginagawa ni Mang Andoy sa kanyang street foods. At bukod doon ay hindi siya titigil hanggat hindi naaaksyonan ang ginagawa nitong pamimeste sa mga kabataan. Hindi namin malaman kung anong binabalak niya pero nananatili kami sa aming kinauupuan habang kumakain ng inihahandang tinapay ni Aling Rosenda. Matapos namin makapagmeryenda ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Arthur at kasabay pa namin sa paglalakad si Mang Demetrio. Binigyan niya kami ng Carmen de Guerra at pulseras na may bendisyon at proteksyon laban sa mga aswang. Wala iyong bayad at bigay sa amin ng libre, kaya nagpasalamat kami sa matanda bago kami nagkahiwa-hiwalay ng daan patungo sa aming bahay. Sa mga sumunod na araw ay nagalak kaming magkakaibigan nung masilayan namin sina Joanna at Arthur na pumasok sa aming paaralan. Nanumbalik na ang dati nilang sigla at kulay, kaya naisip naming epektibo ang panggagamot ni Mang Demetrio. Nabalitaan din namin sa iba naming mga kaklase na maraming kabataan ang lumilipat ng tindahan na binibilhan nila ng street foods. Bumili sila kay Aling Tessa, lalo pat mura ang presyo ng mga pagkain at inumin sa kanya. Balak sana namin kamustahin si Mang Demetrio, subalit hindi namin siya naabutan sa kanilang bahay. Tangi ang dalawa nitong anak na dalaga ang kumausap sa amin at sinabi nila na abala ito sa panggagamot sa kabilang barangay. At posibleng sa makalawa pa siya makakabalik at mawawalan ng gamutin. Kaya naman nagpaalam na kami at nagpasalamat sa kanyang mga anak. Simula noon ay hindi na kami pumupunta sa bahay ni Mang Demetrio. Pero nagulat kami noong nanood kami ng basketball at nabalitaan namin sa ilang mga nakatabi naming teenagers na nanonood din sa laro ng aming paboritong kupunan na di umano ay umalis na si Mang Andoy sa aming bayan. May nakakita pala dito na naging aswang at nakalaban pa ni Mang Demetrio sa kasukalan. Ayon pa sa mga kwento nila ay nasugatan si Mang Andoy at marami itong natamusaksak mula sa tabak ni Mang Demetrio. Pero napigilan ang pagpatay dito noong pinag-usapan siya ng aswang na huwag siyang papatayin kapalit nun ay magpapakalayo-layo na ito
at hindi na babalik sa aming bahay. Pumayag naman si Mang Demetrio at hinayaan na siyang umalis. May 5 araw pa lang na sarado ang tindahan ni Mang Andoy ay wala nang umarkila sa pwesto nito. Nagulat kami sa biglaan niyang pag-alis pero nagpapasalamat na din kami na hindi siya manggugulo sa aming lugar. Kung tutuusin ay kayang-kaya siyang patayin ni Mang Demetrio pero mas pinili niyang wag nang gumamit ng dahas at daanin ang lahat sa pakiusap at maayos na usapan. Nakahinga na kami ng maluwag at tila binunutan kami ng tinik sa aming nalaman na wala na ang aswang na yumayanggaw sa mga kabataan. Masayang-masaya kaming magkakaibigan at simula noon ay bumibili na kami ng street foods kay Aling Tessa na lamang. Naging aral na din sa amin na huwag basta-basta bumili sa mga pagkain na hindi namin alam ang pinagmulan. Mabuti na yung mapili kami sa pagkain kaysa naman masadlak na naman kami sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po Mr. Narrator sa pagpili nyo at pagbasa sa ipinadala kong sulat.